Tayo po ay magsisimula na po. Ang ating pong call to worship is matatagpuan po sa Psalms 119, 89 to 96. Sabi po rito, Your word, Lord, is eternal. It stands firm in the heavens. Your faithfulness continues through all generations. You establish the earth and it endures. Your laws endures to this day, where all things serve you. In your law had not been my delight, I would have perished in my affliction. I will never forget your precepts, for by them you have preserved my life. Save me, for I am yours. I have sought out your precepts. The wicked are waiting to destroy me, but I will ponder your statutes. To all perfection I see a limit, but your commands are boundless. Let us pray po. Heavenly Father God, we are grateful and thankful po for this day, O Lord God, sa maulang umaga po na pinigay niyo po, O Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa ulan na iyan, O Lord God, dahil sa blessing na binigay niyo po sa amin. Sa araw-araw, Panginoon, nagpapasalamat kami sa paggabay niyo po, sa protekta niyo po, sa mga pagpapalang binigay niyo po sa amin, Panginoon. Ama, narito po kami sa inyong harapan, Ama, na humihingi ng kapatawaran at humihingi po ng inyong pagpapatawad sa mga nagawa namin pagkukulang, Panginoon, sa mga weaknesses po namin, O Lord God, sa Panginoon, sa nagawa naming mga kasalanan sa inyo, Panginoon. Sa isip man, sa puso, O Lord God, intentional man, hindi intentional, O Lord God, sa mga actions po namin, O Lord God, kami humihingi ng kapatawaran. Pakalinisin po kami, Ama, upang maging karapat-dapat po kami na humarap sa inyong banal na trono, Ama. Ama, narito po kami upang magsumamba, upang magpuri at magpasalamat sa iyo, Panginoon. Gabayan niyo po kami, Panginoon, sa oras na ito, O Lord God, at sa mga pananambahan po namin na patuloy po namin ibibigay po sa inyo. Nawa, Panginoon, binibigay po ng araw na ito, araw-araw po sa buhay namin na ikaw ay paglingkuran at sambahin, Panginoon. Gabayan niyo po kami, Panginoon. Gayon din yung mga kasamahan po namin na papunta po rito, Panginoon, sa kanya-kanyang tirahan, Panginoon, na hindi makaalis ng bahay dahil sa sama ng Panginoon. Kayo po magprotekta po sa kanila at kumabay po sa kanila, Panginoon. Muli, Panginoon, dinadakila na ka namin, sinasamba ka namin, Panginoon, patpuli ka namin pinupuri. Itong amin dalangin sa inyo, matamis sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Ayan, pwede pong mahiling po tayo, tumayo pong lahat. Patuloy po tayo magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Ayan. Magandang umaga po. Huwag po kayo magsasawa. ako po uli. Pagbaba, ako po uli. Ayan. So, good morning po. Ayan. Good morning po. Mahina. Ayan. Kasi baka tulog pa po yung ating mga katawan kasi sa lamig po ng panahon. At least ngayon po umuulan na po. Yung pag-ulan daw po sinisimbolo po din ng pagpapala. Pwede rin din po siyang sinisimbolo po ng mga problema, ulan sa buhay natin. Pero hindi po tayo matatakot dahil po ang Diyos ang payong natin kapag bumubuhos po ang ulan. Na kahit ano pong dumating sa buhay natin, na kahit ano pong problema, alam po niya kung ano po yung nararapat para sa atin. Kaya wag po tayo magsasawa sa Kanya na magpuri, magpasalamat at ibigay po sa Kanya ang mga kaukulang pagpapasalamat sa Panginoon. Ayan. Hindi po ako magaling magsalita. Hindi ko alam yung words na pwede kong sabihin, pero alam ng Diyos yung mga nilalaman ng mga puso natin. Alam Diyos na kung ano po yung mga dinidesire ng puso natin. Kaya po, patuloy po tayo magpuri at pagpasalamat po sa Kanya. Gamitin po natin yung mga kamay po natin na binigay ng Panginoon. Gamitin din po natin yung mga boses natin para po purihin po siya. The sun is shining. I
we sing your praise. Angels join us as we praise your name. Angels join us as we sing your praise. Angels join us as we praise your name. Shout! The shout of the King is among us. God lives here in our praises. The shout of the King is among us. Praise Him, praise Him, praise Him in everything. The shout of the King is among us. God lives here in our praises. The shout of the King is among us. Praise Him, praise Him, praise Him in everything. Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him in everything. Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him in everything. Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him in everything. Ayan po, tunay ka, Ama, na buhay sa buhay namin. Kaya po tuloy po kami nagpupuri sa iyo, O Lord God. Ama, maraming salamat po sa ulan sa buhay namin. Dahil ikaw po yung payong na kukulob po sa amin sa bawat ulan sa buhay namin. Payong kang masisilungan hanggang matapos po ang ulan sa buhay namin. Kahit ano, Panginoon, ang aming buhay, huwag namin pagtakhan, Panginoon, dahil ikaw tunay mong alam kung anong nararapat sa amin. Ikaw lang, Panginoon, ang pupurihin, dadakilain namin. At kung anong bang mangyayari, Panginoon, ikaw pong unahin namin, Panginoon. Kahit anong pagsubok, Panginoon, dahil naroon ka, Panginoon. At pagkatapos ng ulan, Panginoon, pagtila ng ulan sa buhay namin, Panginoon, naroon ang bahaghari. Nandun yung pag-asa, Panginoon. Panginoon, ikaw po nakakaalam po ng mga pinagdadaanan ng bawat isang ito, Panginoon. Ikaw po nakakaalam po ng puso nila. Ng bawat nakatayo, Panginoon, nandito, Panginoon. Hindi po dahil sa lakas mo, sa biyaya mo, kaya po kami nakakatayo, Panginoon. Dahil alam mo pa, Panginoon, kung gaano kami kahina, kung gaano kawasak ang buhay namin kung wala ka, Panginoon. Kaya, Panginoon, patuloy ka namin, Panginoon, na sinasamba. Patuloy ka namin inaawitan. Patuloy ka namin iniibig, Panginoon. Ama, tanggapin mo itong mga munting handog namin na nagmumula sa puso namin. Mga awitin po namin na nagmumula sa puso namin, nawa, Panginoon. Nawa, dinggin mo, Ama, ang mga panaghoy, ang mga iniiyak na mga puso ng bawat isang naririto, Panginoon. Patuloy mo kaming hagkan, patuloy po kaming lumapit sa iyo at huwag mo kaming bibitawan, Panginoon. Patuloy kami sa kahit na anong dumaan sa buhay namin, patuloy kaming lumapit sa iyo. Draw us near to you, O Lord God. Dahil ikaw lang po ang kalakasan po namin. Ikaw lang po, Panginoon, ang pag-asa namin sa buhay namin, Panginoon. Maraming salamat, Ama. Patuloy ka namin pinupuri, patuloy ka namin dinadakila, at patuloy ka namin pinapasalamatan. Itong ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Father God, I come into your presence. With all my heart I come to sing your praises. I want to feel your embrace, your love and your grace. With a passion in my heart, I desire to seek your face. Father God, I've come into your presence. With all my heart I come to sing
desire to seek your face. Draw me near in your presence, oh Lord. Draw me near to you, oh loving God. I long for you. My heart worships you alone. Draw me near in your presence, oh Lord. Father God, I come to see your presence. With all my heart I've come to sing your praises. I want to feel your embrace, your love and your grace, with a passion in my heart. I desire to seek your face. Draw me near in your presence, oh Lord. Church, damahin mo po ang pag-akap ng Panginoon sa oras ito. Alam niya kung ano pinagdadaanan mo. Alam niya kung ano mga nararanasan mo. At hindi ka niya bubiguin ng Panginoon sapagkat siya ang nabibigay ng pagpapala. Lumapit ka lang sa Kanya at ibigay mo ang Kanyang puso at ang buhay mo sa Kanya. Patuloy kang lumapit sa Kanya. Draw me near in your presence, oh Lord. Lord, yakapin ko mo po kami na mahigpit, Panginoon. Yakapin niyo po ang bawat isa na mahigpit, Panginoon. I long for you. My heart worships you alone. Draw me near in your presence. Oh, minsan pa po, draw me near. Draw me near in your presence, oh Lord. Yes, Heavenly Father God. Draw me near to you, oh loving God. Yes, Lord. I long for you. My heart worships you alone. Draw me near in your presence, oh Lord. I long for you. My heart worships
us, our King, your majesty. We enthroned you as our King, your majesty. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa inyong kadakilaan dahil po rito, Panginoon, kami nakakaranas din ng kabutihan. Dahil hindi po mapaghihiwalay ang inyong pagiging Diyos sa kabutihan, sa pagmamahal at sa katotohanan. At kami patuloy na lumalapit sa inyo ay nabibiyayaan Diyos ng inyong kabutihan. Nararanasan namin, Panginoon, ang inyong pagmamahal sa araw-araw. Ang pagtanggap ninyo po sa amin sa kabila ng aming hindi pagiging karapat-dapat. O Diyos, kami po ay patuloy na nagpapakumbaba din sa aming mga sarili sa inyong harapan dahil alam po namin, Panginoon, na walang lingid sa inyo. Alam namin na nakikita ninyo ang aming mga pagkakamali. You know very well our sins. You know very well the darkness that we've been to. The heavy hearts that we carry and the thoughts in our minds na pag inusisa namin, Panginoon, pag pinakita nyo sa amin kung gaano kami, Lord, kasama, we will be really humbled, Panginoon. And that's why pinagpapasalamat po namin, Panginoon, ang patuloy niyong pagpaparanas sa amin ng kapatawaran. Pagbibigay ng katiyakan, Panginoon, dahil sa aming Panginoong Hesukristo. Dahil sa kanyang sakripisyo, sa kanyang lahat ng ginawa mula noong pa hanggang sa kanyang paghahari sa ngayon, Panginoon. Kami naiingatan. Kami ay hindi na malalayo sa inyong piling, Panginoon, at nabibigyan ng kalakasan na sundin ka, na mabago dahil ang inyong banal na espiritu ay nananahan sa amin. Nabibigyan kami ng katagumpayan sa kasalanan, katagumpayan sa aming mga takot, katagumpayan sa aming mga panghihina, Panginoon. At sa ganitong paraan namin masasabi, Lord, that when we are weak, we are strong. Hindi dahil sa amin, kundi dahil sa inyong kalakasan, sa inyong biyaya sa amin, Panginoon. Kaya, Panginoon, patuloy niyo po kaming baguhin. Patuloy niyo po kaming himukin na maging kagaya ng iyong anak na si Jesus. Na pinapahalagahan ang katotohanan, pinapahalagahan ang kabutihan, pagmamahal sa kapwa, pagpapahalaga sa mga biyaya na naranasan namin, pagdidesisyon ng tama, pagrespeto sa kapwa, maging paglilingkod sa mga nahihirapan, sa mga nabibigatan. Sa bawat isa, Panginoon, na narito sa aming pamilya bilang mga magkakapatid kay Kristo. At maging sa mga tao, Panginoon, na nagdaraho, Panginoon, na hindi pa nakakilala sa inyo. Help us, Lord, na maging wise, maging merciful at the same time as we continue to reach out to others, Lord. First, sa aming mga pamilya, Panginoon, hanggang sa mga komunidad, mga lugar naming tinatahak, Panginoon, kung saan man kami kumikilos o nagtatrabaho o naghahanap buhay, Panginoon. Lord, we lift up our families that you will continue, Lord, to bless them, to provide for our needs, Lord God. At ang aming mga pagsusumikap, pagpapagal, Panginoon, ay maging ay pagpalain ninyo, Panginoon, upang matustusan ang aming mga pangangailangan. At
palakasin niyo po ang aming mga pangangatawan para sa mga nangihina. Pagalingin niyo po kami, Panginoon. Para sa maraming karamdaman, kayo po ang aming kagalingan. Kung mga pangangailangan po ng mga gamot, mga medical check-ups, Lord, mabigyan po kami, Panginoon, ng biyaya upang magkaroon ng access ang lahat ng kapatiran sa ganitong mga bagay, Panginoon. And may your will be done, Panginoon, sa aming mga pamilya na hindi lang iisa o dalawa o ilan ang nagpupuri sa inyo sa loob ng mga tahanan, kundi isang buong bahay, isang buong pamilya sasamba sa inyo, Panginoon. Hindi dahil sa napipilitan, hindi dahil sa napupuwersa kami, Panginoon, kundi lahat ng tao rito ay nakakaranas, Panginoon, ng inyong pagkilos, ng inyong biyaya. Panginoon, tinataasin po namin ang aming bansa. Patuloy, Panginoon, sa pagdanas ng kahirapan. Kahit paano mangyari, Lord, sa mga numero na nakikita namin sa mga pinapahayag sa balita o mga magagaling sa ekonomiya o sa pinansyal, iba pa rin, Panginoon, ang naranasan ng mamamayang Pilipino. Patuloy niyo pong pagpalain ang aming mga kababayan, Panginoon. Pagpalain niyo po sa kanilang pang-araw-araw na kailangan. At ipadala niyo po ang inyong mga lingkod, ang inyong mga simbahan. Napakaraming simbahan, napakaraming nagpupuri, napakaraming nagsasabi na mga tagasunod ni Kristo. Ipadala niyo po ito at gamitin niyo po kami, Panginoon, na maging pagpapala sa aming kapaligiran. Papala sa aming mga kapitbahay, aming mga kapwa. Na may pahahiwatig, may paranas sa kanila na naghahari ang aming Panginoong Jesus. Na mahalaga sa kanyang kaharian, ang pagmamahalan, ang pagkikipagkapwa, pagbabahagian, paikiramay, ang pagtulong, pagpapahalaga sa bawat isa. Na ang mga nabibigatan ay mayroong pag-asa, mga nadidilaman na may liwanag, Panginoon, sa inyong kaharian. Ihayag nawa namin, Panginoon, ang mabuting balita ni Kristo gamit ang aming mga salita, lalong-lalo na ng aming buhay na ipinapamalas, paparanas sa kanila. Panginoon, patuloy niyo pong bigkisin, pag-isahin ang aming simbahan mula sa mga naglilingkod, sa lahat ng naglilingkod. Panginoon, yung mga membro, mga nasa liderato, Panginoon. Hindi lang sa organisasyon, kundi maging sa mga volunteers, Lord. Sa lahat ng aming pinaplano na sa inyo rin naman po nanggaling, we pray that you will continue to provide the resources that we need to work as your agents, as your instruments of peace, of love, of growth, of knowing Jesus, of spreading your goodness, not just among us, but even beyond our church. Father, we continue to bow down to you as we come together while worshiping and singing and praying, and even as we hear your word this morning. Salamat, Panginoon, sa panahon na ito na hindi naman namin ngayon inaalala ang init. Dahil sa mga nakaraang ilang linggo ay iilan din sa amin, Panginoon, na nakaranas ng sakit dahil sa init. I pray that they will continue to get well. We pray, Father, even na sa pagdanas namin ngayon ng ganitong panahon, you will also protect the homeless. You will protect us, Lord God, na nangangamba sa pagbaha, sa mga ganitong panahon na nakakaranas ng kalamidad, Panginoon. Ang iyong paggabay, proteksyon para sa aming lahat ng aming inaasahan. Aming pinagkakatiwalaan sa inyo, Panginoon. But for today, Father, we want to hear you. We want to know you more, to serve you more, and to bless people more. This we pray in the mighty name of Jesus. Amen. Amen.
Salamat, Kit. At maging sa mga ibang kapatid natin na kumikilos para matulungan tayo na talagang makasamba sa ating Panginoon. Makaniig siya at tayo mismo ay makaniig ang isa't isa. Malaking bagay ang ginagawa ng ating mga kapatid. Yung iba kitang-kita, yung iba hindi. Pero salamat sa Panginoon kasi sa pagtalima nila sa Panginoon Diyos, nagagawang matulungan tayo. Kasi hindi rin biro yung ang kaisipan mo na sanay sa pang-araw-araw na takbo ng buhay sa loob ng 1 linggo. Mabuti sana kung yung takbo ng 1 linggo na yan puro masarap, puro masaya. Pero madalas sa hindi. Halo-halo yan at ang iba nga nandun ang kabigatan Ang masakit nito kung talagang yung pinagdadaanan mo hindi lamang dahil meron kang burden ba, financially, or even, basically, economically. Pero ang matindi sa lahat is yung emotional burden ba. Lalo na't kung natikman mong saktan ka nung taong hindi mo inaasahang mananakit sa'yo. Yung bang taong inalagaan mo, inaruga mo, pagtapos magiging suwail sa'yo. Hindi lang basta sutil Talaga, suwail talaga Iba kung minsan magugulat ka na lang hindi mo alam, ginagawa ka pala ng sit-sit. Doon sa mga hindi nakakalam, yung sit-sit chismis. Ginagawa ka ng usap. Bago mo mapuna, nagugulat ka dahil kapatid mo na nagagalit sa'yo. Na hindi mo naintindihan ba't nagagalit sa'yo. Yung pala yung kinandili mo, inaruga mo ng pagkatagal-tagal siya pala gumagawa ng usap. Pag natuklasan mo napakasakit. Isipin mo kung darating ka sa ganung punto, pagkatapos pagdating ng linggo uupo ka rito para makipagniig sa Diyos at makipagniig sa isa't isa, para sumamba. So, paano yung kalooban mo mailalagay mo doon sa ganung sitwasyon na magfo-focus ka sa Diyos? Samantalang kumbaga kinukut-kut ng gusto yung kalooban mo. Gawa nung dinadanas mo. Totoo, ang sabi sa atin, magpatawad tayo. At ito ang team natin. Madaling pag-usapan yan, madaling i-discussion yan. In fact, siguro nararanasan ng marami sa atin dito. Madaling magpayo na magpatawad. Maraming beses nakikita rin natin ito, naranasan natin, nadidinig natin sa mga dialogo sa pelikula, sa television. O maski sa pang-araw-araw talagang takbo ng buhay. Ganyan ka lang magsalita kasi hindi mo nararanasan yung nararanasan ko. Totoo nga naman. Kung ikaw yung puntong halos mawindang yung puso mo, at wala ka namang magawa, hindi ka basta makaganti. Kumbaga, titiisin mo lang. Tapos maririnig mo, sabihin sa'yo ng pastor mo, magpatawad ka. Kasi ang Diyos nagpatawad. Di lang basta patawad Forgive and forget. Kasi, maaaring dumating ka sa puntong, Lord, gusto ko mag-forgive. Lord, gusto ko magpatawad.
Pero tuwing makikita ko, hilat siya ng mukha, Lord, talagang sasabog yung bumbunan ko. Masakit na masakit yung ginawa sa akin. Tapos, siya pa masaya? Siya pa yung papasyal-pasyal sa mga mall? At may perang panggastos? Hindi madali na yung ating puso't kaisipan ay lumayo sa pang-araw-araw na takbo ng buhay na yan. At tayo mapunta sa sitwasyon na dapat nakafocus tayo sa ating Panginoon. Kasi kung hindi natin gagawin, hindi tayo makakasamba eh. Hindi natin siya makakaniig eh. Kaya nga nung araw, sabi ko nga doon sa mga nag-a-usher sa atin. Sabi ko nga doon sa mga ushers madalas ka ako, ang tingin sa ushers, tagahawak lang ng collection bag. At pagdating ng offering, lalakad, kukunin nyo yung pamimigay, pupunta rito, magdadasal yung isa. Pero sabi ko, ang hindi naintindihan ng madami, ang isang usher, matindihan tungkulin mo eh. Kasi dapat sa umpisa pa lang, usher ka nga eh. Ia-usher mo sila. In other words, doon ka sa pintuan, i-welcome mo yung mga kapatid na sumisimba. At hindi lang basta i-welcome. Tutulungan mo na ang kanilang kaisipan, kanilang puso, ay kumbaga mai-focus sa Panginoon. Maialis doon sa pang-araw-araw na problema. Lalong-lalo na kung dumadanas ng hindi birong sakit. Yan tungkulin talaga ng usher. Kumbaga sa umpisa pa lang, dapat tulungan mong umiti yan. Paano mo tutulungan umiti kung ikaw mismo hindi mangiti-ngiti? Lalo na kung ang puso mo, hindi mukha mo ha, puso mo, sambakol. Kasi nga ikaw mismo dumadaan ka sa ganon. Pero pag ikaw ay usher talaga, dapat talaga may preparasyon ka eh. Talaga tinitignan mo yung Sunday na yan na hindi lamang basta hahawak ka ng offering bag eh. Dapat makita mo sa paglilingkod mo sa Panginoon. Ito yung pagkakataon na matulungan mo yung kapatid mo na mailagay doon sa ganong pwesto ng pananaw. Kung tutusin niya, ang usher dapat pag pumapasok dyan, hahawakan mo, tutulungan mo. I-usher mo dito sa maupuan. Dapat hindi yung puntong para bang, sabi nga ng isang leader doon sa isang simbahan na pinupunta ko nung araw, nabili na namin tong upuan na to. Kumbaga, wag mo kaming papaalisin dito, dito kami. Day in, day out, week in, week out. Month in, month out. Kumbaga, wag mo kaming dadalhin sa harap. Kung bakit maraming karamihan sa atin? Karamihan sa atin. Hindi basta nauupo sa harap. Napunan nyo yung bakante, yung tatlong lado, bakante. Maski yata nung elementary tayo, tsaka high school, kung pwede lang, huwag tayo sa harap maupo no? Kasi baka matawag tayo ng teacher Gusto natin sa likod tayo nakaupo. Tsaka pag nasa likod, pwede ka makipag-chismisan ng konti, hindi ka mapupuna. Pag sa harap, hindi pwede, no? Pero basically, parang ganun yung karakter natin, mga Pinoy. Ayaw natin nung nasa harap. Ayaw natin nung nagsisimula. Pagka nga humihingi ng volunteer, walang kikilos Sinong gusto mag-testify? Naku, walang kikilos.
Pero pag may nagsimula na, ayan na, lahat na, ganado na. Gusto nang siya nasusunod. Tungkulin ng ushers talaga, kung tutuusin, na matulungan ang mga kapatid na yung kalooban, yung mood, maibukas such that ang kanilang focus ay hindi na doon sa dala-dala nilang problema sa buong linggong nagdaan, kundi sa Panginoon talaga. Lalo pat kung ang pag-uusapan ay tungkol sa pagpapatawad. Like I said, hindi biro ito. Kasi, maging sa Skriptura, matindi yung talagang nakapaloob doon sa tinatawag na pagpapatawad, doon sa forgiveness na yan. Dinefine na sa atin nung unang 3 nangaral sa atin. Kung ano to, kung bakit, paano. Mahirap talaga kung talagang titignan natin. Subukan natin tignan yung sinabi sa atin, lalo na nung propetang Jeremiah, sa chapter 31, kung dala natin ang ating mga Biblia o sa ating phone, Jeremiah, chapter 31. Simulan natin sa verse 30 hanggang 34. At hihilingan ko kayong tumayo. Ito'y bilang pagbibigay galang sa pagbabasa ng salita ng Diyos sa kalagitnaan ng ating gawain, sa kalagitnaan ng ating pagsamba. So Jeremiah 31, mula verse 30 hanggang 34. Ito nga nabanggit ni Jeremiah. Salitang galing sa Panginoon. But everyone shall die for his own iniquity. Every man who eats the sour grapes, his teeth shall be set on edge. Behold, the days are coming, says the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah, not according to the covenant that I made with their fathers in the day that I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt. My covenant which they broke, though I was a husband to them, says the Lord. But this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my law in their minds and write it in their hearts. And I will be their God, and they shall be my people. No more shall every man teach his neighbor, and every man his brother, say, Know the Lord, for they all shall know me, from the least of them to the greatest of them, says the Lord. For I will forgive their iniquity, and their sin I will remember no more. The Lord bless us with the reading. Pahimakaw po mga kapatid. Ito'y kinote nung sumulat, nung sulat sa mga taga-Hebrew. Kinukumbinsi niya yung mga kapwa Hudyo na talagang ito yung tamang landasin tungo sa Diyos. Totoo, nandiyan ang batas ni Moises. 1,000 taon na ginagamit natin yan.
Subalit hindi ito yung kumbaga nakabdagan sa atin na hindi naman natin talagang masunod-sunod. Mabuti na lang, sabi niya. Sabi nga, maski si Paul sinasabi niya, mabuti na nga. At pag sinilip mo, may bagong usapan. May bagong tipan. Merong New Testament. Merong New Covenant. At sabi niya, dahil merong New Testament, merong New Covenant, therefore, yung dating covenant, yung Old Covenant, yung Old Testament, kumbaga isinasa isang tabi na yan. Hindi na yan yung parang batas na nakadagan sa atin, kundi yung bagong usapan. Sa lumang usapan, sinasabi doon na hinira nga niya ang Israel, mga apo ni Abraham, apo ni Isaac, apo ni Jacob. So hindi lahat na nanggaling kay Abraham ay kasama dito sa usapan na to. Kasi kung hindi dumaan kay Isaac, hindi kasama sa usapan. Nung Old Covenant, ha? At kung hindi dumaan kay Jacob, hindi rin kasama. Kaya nga si Esau, kapatid ni Jacob, si Esau na balbon, pulang balahibo, red hair. Pag tinitignan mo yung mga Hollywood films at saka yung mga, maski sa Facebook, parang, kapansin-pansin pag red hair. Apo siya ni Abraham, pero hindi siya kasama sa usapan na to. So sa usapan na yun, sa Old Covenant, ang sasabi ng Diyos, if you keep my covenant, in other words, kung ito ay isa sa puso mo, isa sa buhay mo, ipapamuhay mo, susunod ka sa covenant. Therefore, ito ang blessings na bubuhos sa'yo. Isa nga dyan is yung puntong dadaling kita sa lupain ng pangako. It is the land flowing with milk and honey. In other words, it's a very, very fertile land. Kumbaga, hindi mo kailangan maghirap ng masyado. Magiging productive to. At lahat ng pangailangan mo, hindi lamang sa'yo, hindi lamang sa pamilya mo, kundi sobra-sobra pa, ay mapupunta sa'yo. Yayaman ka, in other words. So ito yung pangako, ito yung covenant. At hindi lang yan. Dahil you're keeping this covenant, dahil sumusunod ka dito, therefore, ako na magiging Diyos mo. At ang ibig sabihin nito, ganito, lahat ng protection ko, nasa iyo. Hindi mo po problemahin yung mga conquerors dyan, hindi mo po problemahin yung mga armies dyan, hindi mo po problemahin yung mga demonyo dyan, hindi mo po problemahin yung mga multo-multo dyan, kasi akong bahala sa'yo. Ako ang Diyos mo Walang pwedeng tumayo laban sa akin. Hindi lang yan. Walang mangyayari na hindi ko alam. So alam ko kung paano ka poprotektahan. Alam ko kung ano gagawin ko kung kailan. Yun yung matandang covenant. Basta sumunod ka. Basta you keep this covenant. Kaso batay sa kasaysayan, talagang hindi masunod yung covenant. Nung araw ang una kong binabasa itong mga ganito, sabi ko, grabe mga Hudyo, no? Ang tigas ng ulo.
Pinakita na yung matinding milagro para lamang mailabas sila sa Egypt. At hindi birong milagro ipinakita. Siguro naman, alam niyo sa puso niyo kung ano yung nangyari doon. Yung 10 nangyari nga. At ang pinakamatindi sa lahat is talagang sinabi ng Panginoon, lahat ng panganay na lalaki mamamatay. Hindi niya sinabing, bawat pamilya may mamamatay. Hindi. Lahat ng panganay na lalaki mamamatay. And sure enough, yung mga hindi sumunod sa sinabi niya na magpatay ng lamb at yung dugo ay ipapahid sa hamba ng pinto, so that pagdating ng panahon, yung angel of death will pass over. Lahat ang hindi sumunod doon. Siyempre, mga Egyptians hindi sumunod, di nila alam eh. And if ever narinig nila, pinagtatawanan lang nila. Namatay ang lahat ng panganay na lalaki. Napaka-importante yun sa kanila, panganay na lalaki. Sa atin dito, lalo na sa Bulacan, kasabihan na yung bunso. Yun ang importante. Kaya nga may kasabihan sa Bulacan nung araw, na sa bunso mapupunta yung bahay, yung kayamanan. Nung araw sa kanila, hindi. Sa panganay na lalaki mapupunta, double portion mapupunta. Kasi yung panganay na lalaki, siya yung tatay. Kung sakaling namatay yung tatay. So mahalaga sa kanila panganay na lalaki. And yet, sinabi, it's specific, mamamatay. And it happened. It happened. Alam nila yun, nakita nila yun. Sabi nga biro mo, overnight, kinabukasan, ang tindi ng palahaw ng iyak sa buong Egypt. Hindi lamang sa isang barangay, hindi lamang sa isang distrito, hindi lamang sa isang munisipyo, hindi lamang sa isang probinsya, hindi, buong Ehipto. Palahaw ng iyak. May namatay At ang namatay ay panganay na lalaki. Sabi nga niya, ito yung covenant ko sa inyo. And then, ano yung pangako niya? Papalayain niya. And sure enough, it happened. Yung matigas na puso, matigas na ulo, matigas na buto ng Pharaoh, walang nagawa. Dahil pati panganay niya, namatay. Kaya nga, sabi niya kay Moses, si Moses, kababata niya yun. Moses, kunin mo na lahat, lumayas lang kayo. Kumbaga, peste kayo. Lumayas lang kayo. And they did. They did. And yet, sa kabila nun, tigas ng ulo. Nagwawala. Ano ba naman, Moises? Halos 2 milyon sila nun. Pinalabas mo ba kami sa Egypt para patayin ang gutom dito? Wala kaming makain. Puro tinapay na kung saan ang galing. Para bang ikaw nga, magpandesal ka nga araw at gabi sa loob ng ilang buwan. Pandesal. Sa kanila, yung mana. Reklamo. Finally, sige, nagkaroon ng ibon. Quail. Nagkaroon sila ng karne. For that, problema nila yung tubig. Parang, ano ba naman yan, Moises? Papatayin mo kami sa uhaw. Ang sabi ng Panginoon kay Moses, sige, yan mo yung tungkod mo dyan.
Talaga si Moses napundido na. Hinampas niya yung bato. Bumukal ang tubig. Sinunod ang Panginoon, usapan nila. Pinagbigyan si Moses. Kaya lang, dahil si Moses ay hindi sumunod sa Diyos, hindi na siya nakapasok sa Promised Land. Pero just the same, nandun yung pagkilos at pag-ano ng Panginoon. And yet, sige pa rin ang idolatry nila. Sige pa rin ang pagsamba nila sa fertility goddess ng lugar. Hindi nila kinikilala pa din yung Diyos na nagpahayag ng sarili niya. Pero still, sabi nga nung sumulat, ng sulat sa Hebrew, at maski si Paul yun ang sinasabi, still, nandun ang pagtingin ng Panginoon. Bagong covenant, bagong tipan, bagong usapan. And this was given to the Israelites after, it was, I think, during the time na nandun yung mga huling naging hari ng Israel, ng Judah. To the point na sinira ni Nebuchadnezzar yung unang templo, yung ipinatayo ni David at ni Solomon. Pero mabigat dito sa lahat, mga kapatid, I will forgive their iniquity, and their sin I will remember no more. Yung pagpapatawad dito, matindi yung sabi nga nung mga scholars dito. Merong 3 salita sa Hebrew na tinatranslate. Na ang ibig sabihin ay forgiveness. Sabi niya, may yung unang salita dyan, may kinalaman sa atonement. Atonement. Pag in-spell mo, hiniwa-hiwalay mo yung letter, magiging at-one-ment. Para bang yung dalawa mag-fuse, magiging isa. Magkakasama, magkakaintindihan, magkakaayos. May atonement. In other words, merong paghiwalay, may nasaktan, may gumawa ng mali. So, hindi sila maglalapit dahil doon. Pero dahil merong at-one-ment, may attempt na mag-isa. At ito nga ay dahil sa atonement. Kumbaga, sabi nga merong reparation. Merong parang, hindi pampalubag-loob Merong talagang parang pagbabayad para doon sa damages na ginawa, sa kakulangan. Kumbaga, nandoon na yung exemplary and moral damages magkakasama na doon. Yun yung essence ng atonement. Tapos sabi niya, may isa pang salita dyan ng ibig sabihin. Pag inisip mo sa kasalukuyan, may kinalaman doon sa tinatanggal, inaangat, binubuhat, tinatanggal. Kumbaga, nakapatong sa likod mo yan, hirap ka na, may kukuha, itataas yan, aalisin. Napabigat mo. Atonement. At yung pangatlo, malapit-lapit sa talaga, sabi nga ng mga scholar, malapit-lapit doon saan? Yung ibig sabihin ng forgiveness sa atin ngayon. There are 2 things na makikita natin dito dapat. Una doon sa atonement, merong nagbabayad ng damages.
mayroong nagpapakumbaba. Mayroong humihingi ng tawad. Sa atin dito, lalo na sa palengke, sa komersyal, iba yung tawad no? Presyong 5 piso, tatawaran mo ng 4. Pero dito yung talagang merong lumalapit at humihingi ng tawad sa iyo. Maski nung araw, medyo pinagtakang ko itong salitang ito. Kasi yung dasal natin, Ama namin, di ko alam kung meron ba sa inyo dito pinanganak ng mga 1950s? Meron sa inyo iba rito. So, mas maaga pa no? 1940s. Pero yung mga pinanganak ng mga 1950s and 60s, ma-appreciate ito Kasi yung dasal nating Tagalog na Ama namin, ang nandoon is, patawarin mo po kami sa aming pagkakautang. Tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakautang sa amin. Yun yung salita doon nung araw, nagpagtatakang ko. Ba't kaya ganito itong dasal na to? Ano yung inutang? Na kailangan bayaran. Utang kung gumawa ng kasalanan, ano yung utang doon? Kahit na kunwari, wala namang sinirang gamit or what? Ano yung utang doon? Na kailangan bayaran. At kung hindi mabayaran, patawad po. In other words, hindi ko nababayaran. Pero, hindi ko nababayaran kasi hindi mo na ako sisingilin. Patawad po. Kapag ako'y ginawan mo ng masama, kapag ako'y iyong binigo, kapag ako'y iyong binitray, yung dapat sanang kaligayahan na meron ako, nawala yun. Kinuha mo yun. Inutang mo yun. Kaya kung winalang hiya mo ako, inutang mo yung kaligayahan ko. See, yun ang inutang mo. At dahil utang dapat bayaran. Hindi mo na pwedeng ibalik yung kahapon Para yung kaligayahan ko, maibalik mo Hindi na pwede Kaya kung ako ordinaryong tao, ganito ako maniningil sa'yo. Kung paano mo ako pinahirapan, pahihirapan din kita. In fact, dodoblihin ko. Kasi may interest. So, ang inutang mo na kaligayahan ko, ang inutang mo na kapayapaan ng puso ko, ang inutang mong joy, ang inutang mong happiness, ang inutang mong peace of heart, ay mababayaran mo lang kung ikaw mismo ay maghihirap. Kaya nandoon yung pagganti, nandoon yung pagpaparusa. Kasi dapat, ganun ka magbabayad, mahihirapan ka din. Kaya nga di ba sa atin, sa kultura natin, merong isinusumpa. Kasi doon lang siya makakabayad. Ang Diyos na nagpapatawad, sabi ko nga nung araw, Diyos yan Kaya niya In other words, walang imposible sa Diyos. Paano yung sakit? Diyos siya So pwede niyang
Kumbaga, pahira ng Mertiolate para gumaling-galing o ng iodine kaya. Diyos siya eh. Pero ang nadidinig ko madalas is, kung ang Diyos nagpapatawad, ako pa kaya? Sabi ko, hindi mo maisip, tao ka nga eh. Hindi mo kaya eh. Yung sakit, hindi ba sa maalis? Lalo na kung sobra. Yung sobrang kahayupan yung ginawa sa'yo. Yung nawindang lang, hindi lamang yung puso mo, kundi pati bulsa mo. At ang nakakatakot na windang, yung kinabukasan ng anak mo. Sisingil at sisingil ka. Diyos kaya. Pero akong tao hindi, pero hindi eh. Kung ang Diyos nagpatawad, ako pa kaya. Ibig sabihin, dapat ako magpatawad. Pero yun ang problema. Kasi maraming beses na dinadaanan ko nung araw, at I'm sure dinaanan nyo rin every now and then. Gusto mo na magpatawad. Pero yung sabihin forgive and forget, medyo malaking question mark. Sabi ko nga din nung araw, Lord, I can probably forgive. But to forget? No. Bagay, masyado pa akong bata nung araw. Grade 6 pa ako. Nung I was expecting all along. Grade 6 ako. Nag-graduate ako ang valedictorian. At hindi lamang ako umaasa niyan. Ang daming mga magulang. Inaasahan nila. Abay, kamukat-mukat mo pagdating ng pasahan. Pagdating ng labasan kung sino yung mga honor student eh. Niwala ako sa top 10. Ang tindi na nangyari, hindi ko alam. Sa umpisa pa lang na school year, niluluto na ako ng teacher ko sa mga grades ko. Hindi ko naman napupuna. Sa akin nun, basa kilos, aral, discussion, ganyan. Attend ng mga conferences, kung may mga parang competition, attend ako sa ngalan ng, dala-dala ko yung pangalan ng eskwelahan. Nakakakuha ko ng mga gold medals and everything. And so many parents were looking up to me na siya magiging valedictorian. But I never realized kung paano ako niluto until nung mag-first year high school ako. Bilang mo pagpasok ko, nagpag-enroll ko, Torres High School. Pagpasok ko doon pa ako sa Faustino Annex, isa sa mga maliliit na annex na ng Torres High School. Pero mo yung mga iba kong kaklase na kumbaga mas mataas ako dapat sa sitwasyon. Mas mataas ang grade ko. Napunta sa section 1. Ako, na inaasa maging valedictorian, nasa section 2. Ang sakit na nangyari sa akin ng araw. Sa akin, masakit yun. To the point na hindi na ako maten ang graduation ko. Hindi ko alam, yung girlfriend ko nung araw, nung panahon na yon. Pumunta pala ng graduation, may dala-dala sampagita. Siyempre si Bok, wala. Nagtatampo. But I never realized, and it affected my outlook, pati sa pag-aaral at sa lahat. So that nung high school ako, I don't care sa grade. I don't care sa honor roll system. I hated it. Sa akin, basta masaya ako, natututo ako, nakakapag-aral ako, okay lang. Yung mga kaklase ko noon, ultimo hanggang section 1 ng 4th year, yung mga kaklase ko noong araw, pag nakakuha ng grade na 85, naku, hindi na maipintura mukha. Kasi noon, ang pinakababang grade na dapat makuha namin, 90. Dapat nga 95. Pero ako, kahit 80 lang ang grade ko, masaya na ako. I didn't care.
I didn't care. Until nagkaroon kami ng competition para sa international scholarship. Well, anyway, ibang kwento na yun. But my point is, may mga frustrations ako nung araw. And until pag-graduate ko ng high school, hindi ko makalimutan yung mukha ng teacher ko na yun. So finally, nakalimutan ko na lang. Sige na. Kumbaga parang, eto, kailangan harapin ko ito yung buhay ko ngayon. Just go ahead. College days ko, napasok ako sa Kilusan. Yung grupo ko, meron kaming headquarters doon sa doon sa may Santa Mesa, sa may Puresa. UE kami, ha? Isang pagkataon na nagkakabiruan, kwentuhan, ganyan. Wala ba naman sa loob, bigla na lang kinuha yung revolver. Tinutok sa mukha ko. Sabi sa akin, Bok, patay ka. Kinalabit. Pumutok. Grabe. Nadama ko yung paggano sa akin. Una yung apoy. Tapos yung tumama sa mukha ko yung mako ng pulbura. Buti na lang blanco. Kung nagkataon, wala na kayong Bok na nakilala. Sa mukha ko talaga eh. Ang tama ako nung dito. Kasi ganyan lang distansya eh. Maski yung nagbiro, talagang parang ibinabal sa suka. Putlang-putla. Sabi niya, hindi ko, sino naglagay ng bala dito? Siyempre, wala na umamin. All the while daw, he was expecting walang lamang bala yun. Pero kung bakit yung panahon na yun, hindi ko nakuhang nagalit eh. Hindi ko nakuhang magtanim. Hindi dahil sa alam ko na yung forgiveness. Siguro dahil iba yung takbo ng pananaw ko noon. Forgive and forget. Lahat tayo ay inuutusan sa puntong ito. Sabi nga, gawin mo to kahit hindi humihingi ng tawad sa'yo. Pero ang atonement, may paghingi ng tawad eh. Pero hindi eh. Andito eh, kumbaga medyo psychological ng konti. Patawarin mo. May kasabihan noon sa Katagalugan na buntot mo, hila mo. Kumbaga, yung ginawa mong problema, ikaw ang magdadala. Kumbaga, ginawan mo ako ng masama. Ikaw ang magdadala ng kasamaan yan. Kasi kung anong itinanim, yun ang iyong aanihin. So, kumbaga, because of that, whether or not humihingi ka ng tawad, papatawarin kita. At ano ibig sabihin ng papatawarin? Wala na akong sisingilin sa'yo. Wala na akong sisingilin sa'yo kaligayahan na dapat mo ibalik. Wala na akong sisingilin sa'yo kapayapaan. Hindi na kayang ibalik yon. Hindi ko na sisingilin in terms na dapat magdusa ka. Wala na yon. So yun yung pagpapatawad. Na kay nagsosorry, kay hindi, gagawin mo. Pero like I said, it is easier said than done. Many times, you really have to pray, Lord, tulungan mo po ako magpatawad. Gusto ko po magpatawad, tulungan mo po ako. Kasi yung paglimot doon sa nangyari, in time, darating yun. Sabi nga, time heals everything. Actually, hindi yung time ang nag-heal. Kundi ang Panginoon ang siyang gumagamot ng puso mo. But it takes time.
we cannot forgive. Lalo na the way the King forgives. Unless God Almighty will work in us to help us forgive. But God will never manipulate yung utak natin. God will never try to manipulate our heart. It will have to be our decision. We have to say, yes, I like to forgive. Pero sa ilalim nun, Lord, hindi ko po kaya. Tulungan mo po ako. Their sin, I will remember no more. God can do that. Sabi ko nga, I cannot. Pero alam nyo, doon sa discussion ni Paul sa love, chapter 13, ng ano yun? Sulat niya sa Korinto. Part nung sinabi niya, love does not keep a record of wrong doing. And then we are reminded of the Lord's commandment to us. Love one another. So before you even think of forgiving, think of that love. And before you even think of that love as commanded to us, think of how the Lord has loved us. That He gave up His life for us. At hindi birong hirap ang inabot niya sa kamay ni Pilato, sa kamay ng mga Romano, at sa kamay ng mga pari. And then, we can realize, I cannot do it. Lord, help me. If we love one another, we should be able to forgive one another by the grace of God. We must so desire. Let's pray. Father, madaling pag-usapan, pero mahirap talagang isa puso. Mahirap gawin. Pero Lord God, nothing is impossible to you. Grant, O Lord, that we may truly understand the depth of your love for us, that we may so love our brethren, and forgiveness may overflow from it by your grace. With your help. All this we pray in Jesus' name.